a very weak leader. Very, very weak. Sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Ganyang mga statements, disrespect yan sa Pilipino na na-overwhelm lang kami. Welcome back po sa Pilinfo TV. May good news po tayo. Pabagong buhay na daw po si House Speaker Martin Romualdez. Isa-isahin po natin mamaya kung ano yung aasahan natin dahil sa pagbabagong yan. Pero syempre, panoorin muna natin kung ano nga bang sinabi niya sa speech na to. The Quad Committee represents not just a legislative effort, but embodies our shared commitment to truth, justice, and accountability through their outstanding ability to elicit truth from even the most reticent witnesses and sources, combined with significant information gathered from confidential channels. The Quad Committee members have demonstrated the burning resolve to identify and remedy deficiencies in our laws. The Quad Committee's hearings have heightened public awareness, fostering a deepened commitment to transparency and accountability. We welcome the recent submission of pertinent documents and a partial report to the Office of the Solicitor General to investigate Chinese nationals who have fraudulently obtained Philippine citizenship, illegally acquire land, and operate businesses in the Philippines. The report recommends the initiating of civil forfeiture proceedings against these individuals. In response to on extrajudicial killings allegedly committed by the state authorities during the previous administration's war on drugs and the involvement of illegal POGO operations in human trafficking and money laundering, our Quad Committee leaders have filed House Bill number 10986, or the Anti-Extrajudicial Killing Act, and House Bill 10987, or the Anti-Offshore Gaming Operations Act. The anti-extradition. Basta regarding sa POGO, mga money laundering, palakpakan yan. Good job yan. The Extrajudicial Killing Act explicitly classifies extrajudicial killing as a heinous crime, ensuring that anyone, regardless of rank or position, found guilty of such acts faces appropriate criminal penalties. The Anti-Offshore Gaming Operations Act, on the other hand, aims for a total ban on all forms of offshore gaming operations in the country, with penalties for violations. These legislative measures address long-standing issues that have been condoned or even encouraged by certain individuals, and they will lead to legal actions against those involved. But let us not be naive to the reality we face. Those who seek to hide the truth will always resist, and our efforts are not immune to attack. The Quad Committee and our young guns have become the target of those who prefer the shadows over. Ayan, yung Quad Committee. Kung subukan, masisira ang buhay nyo. For the light. They attempt to undermine our work, casting aspersions and spreading false narratives, discredit our pursuit of accountability. Yet, as we stand here today, we reaffirm our commitment to this duty. We are here to do the work without fear or favor, on a mission to uncover the truth. No matter how uncomfortable it may be for some, we understand that this journey will not be easy, and that standing for what is right often means standing against the tide. But history has shown us time and again that no force can stand against the truth for long. Evil may cloak itself in power, influence, and wealth, but in the end, it is goodness that triumphs. Truth, though sometimes slow to reveal itself, will always, without fail, prevail. Ang mga nagtatangka, mapigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katarungan, kaya isa lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Ayan, yung mga masamang hangarin daw, hindi magtatagumpay ha.
Palakpakan. In this house of the people, we are on the right side of history. And make no mistake, no matter the challenges, no matter the opposition, we will stand our ground. We will not yield to intimidation or pressure. We will not be swayed by the attacks hurled against us. Instead, we will press on with even greater resolve, knowing that people are behind us, that history will remember our courage, and that our efforts are guided by the principles of justice and integrity. Kung subukan, masisira ang buhay mo. Na nating nakikita ang liwanag at katotohanan, asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon, subalit hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Palakpakan. To those who may question our motives, I say this. We are here for the people, we are here for the truth, and for the enduring ideals of this republic. Our work transcends personal ambition. It is about laying the foundation for a nation that is free, just, and governed by the rule of law. We are building a legacy that our children and grandchildren can look back on with pride. This fight for truth is not for the faint-hearted. It demands courage, perseverance, and unity. We must remember that the road to justice is often fraught with trials. The forces of darkness will not relent easily. They will use every means at their disposal to obscure the truth, sow doubt, and weaken our resolve. But as long as we hold fast to our principles and remain united in this purpose, we will prevail. As we resume our session, let us move forward with the spirit of resilience and dedication that has defined this House, especially during our recent response to the typhoon. Let us advance with a sense of duty, a commitment to service and dedication. The people who have entrusted us with their hopes and aspirations. Today, as we stand on the right side of history, not just as witnesses, but as architects of change, the people are watching. History is watching. Let us not falter, for we hold the power to shape the destiny of our nation. Ladies and gentlemen of this chamber, we recognize that the House of Representatives cannot address every national issue alone. The Filipino people understand this as well. Nonetheless, as your humble steward, I urge each of you to make the most of our limited time before the 19th Congress adjourns and pass the most critical and urgent legislation. We were given this opportunity to serve the people with purpose, to uphold the principles of democracy, promote sustainable development, and as I emphasized in my closing statement last September, to build a Philippines where every citizen can live with dignity, opportunity, and hope. Esteemed colleagues, I call on you to cherish these remaining months of the 19th Congress, and together, let us bring it to a triumphant close. Okay, dahil uusigin or hahabulin yung mga nang-aabuso sa kaban ng bayan. Ano nga ba yung dapat nating asahan ngayon sa House of Representatives? Wala nang malaking stage kung saan ang daming congressman, ang daming senador na nasa stage at namibigay sila ng ayuda kuno na para bang namimili na ng boto. Kasi nasasayang pera ng taong bayan. So, dapat mawala na yan. DSW din na ang mamumudmod ng mga ayuda. Hindi naman trabaho yan ng mga congressman. Ang mandato ninyo bilang congressman, gumawa ng batas at meron din kayong oversight function. Alamin ninyo kung napapatupad ba ng tama yung batas na ginawa nyo. Iwasan na yung pamumulitika na
kumbaga, hindi na nagiging productive ang Kongreso, pati na rin yung mga kawani ng gobyerno na pinapatawag ninyo dyan sa mga hearing, nasasayang yung kanilang oras, so hindi na nagiging productive lahat. Kaya kung mapapansin nyo, wala man lang mga nagagawang maganda ngayon, walang mga infrastructure project na malalaki, mga presyo ng mga pagkain, bilihin, ganun pa rin, mataas. At kailangan, aasahan din natin ngayon na imbestigahan ninyo yung mga flood control projects. Kung na-implement ba talaga yan, saan napunta. At sa tingin namin, marami ang nasayang na pera ng taong bayan dyan. Okay, eto, sa Banatero, so may mga ni-raise sila ng mga issues. Panoorin po natin kung meron bang basehan ng mga ito. At kung paano to i-address ng gobyerno. Bagyo, narinig nyo ba yung statement ni President Bongbong Marcos patungkol sa Bagyo, yung flood control? Kasi matagal siyang hindi nakakausap kasi may mga balita tayong naririnig na bawal daw siyang ma-ambush interview. Pero kanina sumagot na siya sa issue ng flood control system projects kasi yun yung kanyang binida ng kanyang zona. At kinaumagahan, ibinaha ang Metro Manila. Tapos eto na naman, bumagyo na naman ang pagkalakas-lakas dyan sa may Bicol. Nangyari lang kasi hindi masyadong natutukan yung gawa ng rockstar kasi yung nagpunta sa Senado eh. Yes. Kaya itong damages dito sa Bicol hindi masyadong napag-usapan kasi mas pinag-usapan buong linggo yung nangyaring Senate inquiry. Yes, at balita natin, Boss Dada, yung patay 145. Ayun na nga. Oo. Kanina meron siyang statement na parang medyo nagalit na siya at sinabi niya nga na hinahanap niya yung flood control projects. Meron. Na-overwhelm nga lang. Bakit Dahil daw? first time daw in history ng Pilipinas na nangyari ito sa Bicol siguro, yung sinasabi niya. Ayun nga, na-overwhelmed daw yung mga flood control system. Kasi noong nakaraan, na tinanong siya, nasa na yung flood control system, sabi niya, Ang tanong, bakit ba na-overwhelm? Na-implement ba talaga yung mga flood control projects o naibulsa lang? nabangga ng barko. So ito naman ngayon, na-overwhelmed naman. So ibig sabihin, gusto nyo sabihin, meron talagang flood control. Hindi lang kinaya ng flood control dahil sa sobrang lakas ng ulan. Ngayon lang ba nagkaranas ng ulan ng usually, Pilipinas? when you say flood kasi, di ba yan yung sobrang tubig. Yes. So it's overwhelming. So na-overwhelm yung supposedly magmamanage dun sa overwhelming na tubig. So tinalo? Hindi talaga natin maintindihan kung saan nanggagaling itong statement na to ni Presidente Bongbong Marcos. Doc Lorraine, I think yung mga statements na gano'n, parang it gives us a clear view. Ito, maganda yung statement dito ni Doc Lorraine Badoy. Pakinggan po natin. Kung paano yung pamamalakad na nangyayari sa Malacanang. Because obviously the President is ill-informed. Hindi siya ini-inform kung ano yung totoong nangyayari, na siya pa yung nagagalit. 150 halos ang namatay, Mr. President. Kasi ang sinabi niya dito, noon niyo pa hinahanap yung flood control projects yan, meron, sabi niya, meron daw. Na-overwhelm lang, yan ang sinabi niya. Saan? Pakita mo sa amin na, kasi parang ang sinasabi niya dito, dito yung kung bakit tinatawag kayong budol kung ba't hindi naniniwala ang tao sa inyo. You make a report like that and then you gloss over yung nangyari sa Pilipinas na trahedya. We were all witness to it. Napakasakit tignan. So, budol pala nangyari, Doc Lorraine. Binudol ang taong bayan sa mga flood control projects na yan. Ng mga kababayan natin na hirap at on their own. Talagang iniwanan sila ng gobyerno. Meron pang postings doon na yung from the PIO disaster risk na office na you're on your own. Basically, ganun yung sinasabi na overwhelmed na kami. Bahala na lang kayo sa buhay ninyo. Basically, ganun. But that post was taken down. And then now you have a president who's saying that there was flood control. Pero ang nakikita natin dito, ang sinasabi niya walang corruption. Pero maliwanag, corruption. Unless iniinsulto niya yung katalinuhan ng Pilipino at he's rubbing salt to our wounds. Masakit na nga yung nangyari. Magsasabi pa siya ng ganyang lantarang kasinungalingan. Imbes na gusto ko sana marinig, pag totoong Pangulo ka,
I'm sorry, I'm apologizing for what happened, and we are going to do something about this, about the corruption, at yung paghihirap ng ating mga kababayan na nagkandalunod sila. Diba? So, dito kasi may mali na no? Coach Oli, may mali na pero inaano pa nila no? Parang pinipilit pa nilang tinutuwid, pinipilit pa nilang pinagtatakpan. Ano bang mahirap aminin? Ayun, yun yung tamang word doon. Pinagtatakpan pa yung kamalian. Kung meron talagang problema. Kaya sa tingin ko, alam mo, Boss Dada, hindi talaga maayos ang problema natin sa bahana yan. Kasi instead na hinaharap at inaako ni BBM yung kanyang kamalian, kanyang kakulangan, gaya ni PRRD, sabi ni PRRD, ako mananagot lahat. Tingnan nyo yung difference niya kay BBM. Ito si BBM, pasa ng pasa, sinisisi yung babae, si Christine. Pero tingnan nyo mabuti kung hindi. In short, katulad ng sabi dati ni FPRRD, weak leader daw si PBBM. Kung hindi ito excuses. Sabi niya na overwhelmed daw kasi mas malakas daw si Christine kaysa doon sa Yolanda. Kaya doon nabaha. First time. Pero teka muna, after the SONA mo, nakatatlong bagyo na tayo. Yung una, pangalawa, binaha din tayo. Hindi yun malakas. Excuse me po, hindi namin makakalimutan kasi that time, nasa Davao kami. Kinover namin yan eh. Kaya wala siya excuse. Bakit Nako, bistado ka pala ng Banateros. yung mahina, binabaha? It's not because of Christine. It's because of you. Yung gobyerno nyo, medyo mahina. Coach Wala Oli, tayong pupuntahan kung puro tayo excuses. Coach Oli, hindi totoo yung sinasabi niya na mas malakas si Christina kaysa kay Yolanda. Kasi si Yolanda, 315 kilometers siya na. Hanggat walang acceptance, puro excuses lang, hindi tayo talaga makaka-move on. Hanggat hindi mo ina-accept na may problema sa liderato mo. Kilometers per hour, namatay doon 6,352. Panahon ni Pinoy. Nung panahon ni Pinoy. Tapos ang nawala ay 1,771. Itong kay Christine, may 145 kilometers per hour lang na bagyo. Ang sinasabi niya, sobrang lakas daw nung ulan. Yung Ondoy, mas madaming ulan na itinapon yun sa kasaysayan ng ulan. Yun yung narinig ko sabi niya sa kanina sa interview nan. Kinumpare niya. Nasa 400 daw, si Yolanda, tapos nasa 700. Malayo. Kaya nga, for discussion purposes, sabi ko nga kanina, blinag ko to, kahit ba sabihin natin mas malakas si Christine balikan natin yung unang naging dalawang bagyo. Napakahina nun. And yet, binaha tayo. Coach Oli, reputasyon kasi yung pinag-uusapan natin dito eh. Ano bang reputasyon meron si Bongbong Marcos? Kasi noong KOJ siege, sinabi niya on national TV na walang mga baril yung pumasok doon. At walang mga tear gas. Pero kitang-kita naman sa mga vlogs natin, pati sa coverage ng SMNI, na meron talaga and hindi niya kinorek yung pagkakamali na yon. Walang reputasyon. Yan ang ibig sabihin. Wala nang reputasyon ng presidente para magpatuloy. Yung harap-harapang pagsisinungaling na yun sa taong bayan. So, paano tayo maniniwala ngayon? Alam mo, tingin ko nangyayari dito, no, sa president na ito, hindi siya sinasabihan kung ano yung totoong nangyayari, no? Kaya tuloy, nagmumuka, siya yung sa kanya yung bagsak, no? Sa kanya yung bagsak, sinabi niya, walang baril sa KOJC. Nakita natin fully armed. Tapos ngayon sinasabi niya ito, meron daw flood control projects. Pero saan? 'Di ba? Nakita natin yung mga bridges na parang skyflakes, 'di ba? Nakita natin at saka hindi 'yun mangyayari, yung ganyan. Nakita ko rin merong bridge na walang bakal. Parang skyflakes nga. Yung ganyang sakuna, ganyan yung 150 something na namatay at saka yung ganyang klaseng damage. Kung meron talagang flood control. So para tuloy ang lumalabas ngayon, pag nagsasalita ang president na ganyan, parang meron siyang pinagtatakpan na katiwalian. Yan ang lumalabas. Kasi parang meron naman yata talaga na mga flood control projects, pero sa mga nakikita nga natin, sa mga nagkalat na pictures, images sa social media, yung mga ginagawa nilang mga dike, wala, gumuguho eh. Yeah. So, ibig sabihin, substandard. Kapag substandard, ibig sabihin, kinurakot yung pera na para dyan. Diba, Jay? Siguro gusto nila yung flood control na lang yung mag-adjust sa kanila. Kasi parang yun ang gusto nilang palabasin eh.
Oo, kasi kung matatandaan nyo, hindi kasi biro talaga yan eh. Alam nyo, maraming sumisita na bakit puro na lang daw flood control. Unang-una, sa SONA kasi sinabi yan eh. Ang isang proyekto na nagawa ng isang presidente, at kapag sinabi mo sa SONA yan, talagang hahanapin at talagang aanuhin ng taong bayan yan. So, hindi kasalanan ng taong bayan yun kung bakit nila hinahanap yung flood control na yan sa hina ng ulan o hina ng bagyo dito sa Pilipinas, biglang ganyan yung baha, lagpas sa bubong, no? Kasalanan din to ni Marcos kasi kung wala naman talaga at kung medyo hindi pa nga tapos yung iba, ba't pa kailangan ipagyabang dun sa SONA? At ito pa pinakaano dyan, di ba? Parang inano niya yung about dati sa Yolanda. Yun nga nagkataon na tag-ulan, na-confirm ka agad. Tagbaha na-confirm ka agad na palpak yung mga flood control projects. Mabuti na lamang at tag-ulan nga. Sa mga maraming kukonti na lang yung parang kukonti na lang yung itinulong or itutulong ni PRRD. Parang siya na lang ata daw yung sasagot sa lahat ng tulong dun sa Yolanda na yun. Diba? Pinagyabang niya yun. So, ayan na naman. Halos sa ganyan din yan. Pinagyabang ngayon, hinanap ng taong bayan. Wala siyang ipakita. Kaya sabi ko, yung flood control na lang mag-adjust sa inyo. Nakakaya naman. Yung kay PRRD na Rolly at 298 kilometers per hour from Yolanda, natuto tayo doon sa aral ng Yolanda So, ang namatay noon, 20, tatlo yung nawala. Compared doon sa 315 kilometers per hour na bagyo ni Yolanda na may namatay na 6,350. Dito mo makikita talaga si Pangulong Duterte na nag-aaral talaga siya. Yes. Inaalam niya kung ano yung pagkukulang, pinupunan niya. Dito naman sa administrasyon natin ngayon, itutuloy mo lang naman yung mga ginawa ni PRRD pero wala hindi niya inasikaso. Siguro, kasi hinahanap din nila ngayon Dr. Reyna, ng mga vloggers ni Bongbong, sinasabi nila na napakarami din naman daw flood control projects ni PRRD, pero bakit bumabaha pa din daw? Pero hindi ko malala. Ang mahirap kasi, Boss Dino, nakakalungkot sa atin dito sa Pilipinas kasi walang gustong umako ng pagkakamali. At ito, malinaw na hanggat hindi natin inaako yung pagkakamali at hanggat hindi natin ina-acknowledge ang problema, hindi natin yan mabibigyan ng solusyon. So, hanggang ngayon kasi parang in denial pa rin ng ating mga nasa gobyerno na parang feeling nila talagang magagaling sila at nagagawa nila lahat ng mga tungkulin pero hindi po yan nararamdaman ng mga tao. Para sa akin, ito yung mga sinasabi ni President Marcos. Sa President, yung mga sasabihin mo dapat ay credible. Dahil ikaw ang may pinakamataas na katungkulan sa buong bansa. Lahat ng sasabihin mo, papaniwalaan dapat ng mga tao. Pero kung puro kasinungalingan lang ang pagsasabihin natin, paano tayo papaniwalaan ng mga tao niyan? Hindi ho ba? Dapat naman, nag-aaral ho tayo. Dapat natututo tayo sa mga pinagdaanan natin. Sabi nga nila, experience is the best teacher. So parang wala po tayo natutunan doon sa mga nakaraang experience natin sa baha at sa mga nangyayari sa ating bansa. Alam nyo, Doc Lorraine Cosoli, Master and Masisira ang buhay mo. Ngayon ko lang pagtanto na mahalaga ang matulog ka araw-araw. Laging puyat siguro to kaya. may punto ako na gustong i-point out kasi yung pinaka-worrisome sa akin dito yung corruption. Yung corruption. Kasi when PRRD stepped out of office, yung utang ng Pilipinas was 6 trillion. Tapos pag... Nako, eto na. Isang napakalaking revelasyon din. Napakalaki na daw ng utang natin. Wala pang kalahating termino ang presidente. Baba niya, it was 11.4 trillion. And at this point, 2 taon pa lang si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos. 2 taon pa lang 2 taon pa lang pala. 16 trillion na. Yung kay PRRD, 11.4 trillion. So that's around 11.4 trillion. Pero nag-golden age of infrastructure tayo. At saka nag-pandemic pa. Dito, Marawi.
Opo, ang daming napagawa ni FPRRD noon. So worth it naman na magkautang tayo. At least nakapag-invest sa infrastructure. Eh ngayon, wala naman tayong nakikitang napapagawa. Tapos lumobo na pala ang utang na naman natin. Dito, anong ipapakita ni Bongbong Marcos doon sa inutang niya? Ba't lumobo ng 16 trillion ang utang natin? Saan yon? Saan napunta yon? Ngayon, maraming sirang tulay. Lumulubog na tayo sa baha. Diba? So, yun yung bigger question dito. Yung doon sa sinasabi niya na overwhelm lang daw. Pinagtatakpan niya ang katiwalian sa gobyerno. Kasi hindi ko natatanungin siya kung totoo hindi yung sinasabi niya. Kasi kasinungalingan ang sinasabi mo, Mr. President. Mga magnanakaw ang nagnakaw dyan sa Bicol projects na yan at saka all over the country. Yung flood projects natin, hindi na namin tinatanong kung nasaan or kung totoo ba or hindi yung sinasabi na ninyo. We are demanding kasi alam namin na hindi namin nakikita at kung saan napunta yung dapat nandyan na budget na how much is it per day? 1 point something billion a day. No? Nasaan napunta yon? No? Oh my God, mahigit 1 bilyon araw-araw. Ibig sabihin mahigit 365 billion na nagastos nila dyan sa flood control project na yan. Kaya nga, nagkaano pa tayo, Doc, nagbenta pa tayo ng gold reserves. Yes. So, saan yun? Oo, di ba? So, makikita natin na sa panahon ni PRD, nagbenta na tayo ng gold, ng utang pa. Wala na. Lubog. Lubog sa baha. Lumobo man ang utang natin, ang daming ang daming milestone. Yes. Alam mo, ang passport natin 10 taon na. Yeah. Mga lisensya natin 10 taon na. Nung panahon ni PRD, meron pa tayong Marawi Siege. Meron pang may kalaban tayong ISIS Maute. Yes. Meron pa tayong NPA insurgencies, meron pa tayong iba pang mga terrorist groups dito sa Pilipinas. Bumagsak ang bilang ng mga adik, ilang milyon yung sumuko ng mga adik at ilan yung mga nahuli ng mga adik. So dito mo talaga makikita. May pandemic pa katulad ng sinasabi ninyo, meron pang pagputok ng mga bulkan, ilang bulkan ang pumutok noon, ilang category 5 typhoons yung tumama sa Pilipinas. Kaya ito, yung kumbaga pinaggastusan dyan sa mga nahiram ng administrasyon ni Duterte. Pero ngayon, lumobo ng ganyang kalaki tapos wala tayong nakikitang infrastructure. Wala man tayong nakikitang mga bagong ospital. Correct. Wala namang nai-implement na mga bagong mga bagay-bagay. Tumataas pa yung Nako, na real talk ngayon si PBBM. Na real talk ang current administration. Mukhang may punto naman sila. Drugs sa Pilipinas. Hindi ba? Kaya talagang dito mo talaga makikita na katulad ng sinasabi ni Doc Lorraine, meron talagang pagtatakip dito sa sa mga corruption na to. Flood control system. Yeah. Very, very obvious. Kaya parang ako nalulungkot ako pag naririnig ko yan sa chief executive na yan lang ang gusto mong sabihin sa amin na those flood control projects are there, na overwhelm lang kayo. Di ba? Apart from the fact na nagsisinungaling at pinagtatakpan ang katiwalian, again, it's another sorry-ass excuse for why something cannot get done. Di ba? Na overwhelm lang. So sasabihin natin yun sa mga namatayan, na overwhelm lang kami. Di ba? Hindi, gobyerno ka. At kapag ka-gobyerno ka, kasi in my short stint in government, nakita ko yon. Kokonti lang yung kembot mo, pero nandyan yung puso at yung resources mo, bubuti ang buhay ng taong bayan, no? So, Yan ang problema kasi. So asahan po natin sa mga susunod na araw na siguro imbestigahan itong flood control projects, kung ano nangyari talaga dyan, saan napunta ang pera, na-implement ba talaga. At asahan po natin, ititigil na yung mga hearing ng Quadcom, ng Committee on Good Government and Public Accountability. Kasi hahabulin daw nila yung mga lumulustay sa pera ng taong bayan eh. Hindi ba paglulustay yung ginagawa ng mga yan? Wala na tayong aasahan dapat na mga malalaking stage saan namimigay ng ayuda yung mga napakaraming congressman at mga senador na para bang meeting de avance. Okay, hanggang dito na lang po muna. Kung di pa ho kayo nag-subscribe, pakiclick na yung subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated. Salamat po.